wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit. Right, good day mga lods. For today's video mga lods, meron akong itatry dito sa motor ko. Magpapalit ako ng TPS. Yun ang ipapartner ko dun sa throttle body na 36mm plus 10 holes na injector. Tsaka yung diesel coil, spark plug na puro pang racing. Bali nakakalas na to mga lods na. Ito yung injector ko na stock. Ayan, binalik ko siya kasi tinesting ko dun sa ECU kung okay lang ba siya. Okay lang naman siya sa racing ECU. Mas nakakontrol to sa low RPM kaysa dun sa 10 holes injector. Ang problema, mas smooth pa rin yung 10 holes injector. Para sa akin, mas okay pa rin yun kaysa dito sa stock. Lalo na sa rektahan, mas aggressive para sa akin yung 10 holes injector. Kaya ibabalik ko ulit yung 10 holes injector kasabay na nung TPS na itatry ko. Sa mga hindi pa nakakaalam or bago lang dito sa channel, nakaano kasi ako, throttle body na 4S1M na 36mm. Ayun, yung nakakabit na dun sa motor ko. Ito kasi yung stock ko eh. Nandito pa. Pinatago ko lang. Tapos, nandito yung aking 10 holes injector na pang GSXR. Ito mga lods. Ayan. Kakatanggal ko lang din to sa motor ko kasi nga, trinay ko yung stock na injector dun sa aking racing ECU na NK. Okay lang naman. Kahit na hindi ka magpalit ng injector, kahit stock lang yung injector mo, basta naka-racing ECU ka, masusupply niya pa rin yung gusto mong i-supply sa motor mo. Hindi siya maglilin. Kaya mo pa rin kontrolin yung supply. So, hindi ito necessary na kailangan magkaroon ka nito pagka meron ka ng racing ECU. Okay lang yung stock na injector. Pero, ang ako lang, may advantage kasi yung itong 10 holes injector. Mas smooth siya, tapos mas maganda sa rektahan kaysa yung stock na injector. Yun lang naman yung nararamdaman ko sa kanya. Mas smooth siya, mas maganda. Ayan, so dumako na tayo dun sa ano ko, TPS na itatry ko. Ayan, binuksan ko na to. Yan. Hindi maganda lang yung packaging dun sa orderan ko. Karton lang na manipis, wala siyang bubble wrap. Ito yung gusto kong itry na TPS mga lods. 4S1M yung tatak. Kasi nakikita ko sa mga reviews ng item na to, maganda rin siya. So, magiging responsive na yung ano natin, yung throttle. Dahil dito, kasi mas mataas yung kanyang voltage. Bale, ngayon kasi naka-stock TPS pa rin ako. So, gusto kong itry ito. Bale, recommended to mga lods sa racing. Ito nakalagay naman. R-series are mostly recommended for racing, drag, circuit, off-road, and can also be used for daily. Ayan. Pwede siya pang daily modes. Mas responsive pa yung bawat throttle mo pagka naka TPS. Dito ko yung binili mga lods. Kaya kung tatanong ko saan ka binili, search nyo lang to yung shop na to, 178 shop, Shopee. So hindi na kasi ako naglalagay ng link kasi pag naubusan, misinformation pa ako. Ito yung mismong TPS. Yan. Ito lang naman yung laman yan. Ito siya mga lods. Ang TPS na to mga lods, pwede rin to sa Aerox. Ayan siya, Aerox 155. Pwede sa NMAX na version 2. Pwede sa ito nga Raider 150 Fi. Pwede sa R15 na version 3. Ayan. So huwag kayong magtataka kung pwede to sa ilang unit na to. Pare-pares lang kasi sila ng TPS kumbaga. So para ma-try natin kung pwede nga to sa ating motor, pwede natin try dito sa stock na throttle body. Kung pasok, gaya nyan, pasok na pasok. Ibig sabihin, pasok din dun sa ipinalit natin na nandun sa mismong motor, yung 36mm. Ayan, nandun na kasi yung 36mm kumalos. Matagal na yung nakakabit dyan. Pero tatanggalin ko dyan mamaya-maya. Ilalagay ko tong ano na to, TPS na to. Ayan, so tutuloy ko na yung pagkalas. No? Tatanggalin ko na yung injector. Ibabalik ko na yung aking 10 holes injector. May mga lods yung aking 4S1M na throttle body, 36mm. Stock pa rin yung kanyang TPS. Ayan, papalitan natin yan. Alright, tapos na ako dun sa pagbalik ng ano ko, injector natin, holes dun sa manifold. Dito naman na tayo sa throttle body, tsaka sa TPS stock. Tatanggalin na natin yan para may lagay na natin yung ating bagong TPS na 4S1M. Yan, nilinis ka na rin yan. Gumamit lang ako ng CVT cleaner. Pwede sa throttle body, pang FI talaga yan. So, tanggalin na natin. Kailangan mo ni star screw dito mga lods kung magtatanggal ka nito. Ano bang size nito? Hindi ko makita yung size. 3mm ba to? 4mm or 5mm? Yeah. Ingat lang tayo. Baka mabilog. Yan. Ibabalik din natin tong tornilyo na to dun sa bagong ikakabit natin. Yan, ito na. Ayan siya mga lods. Wala na tayong kukunin dito sa stock kasi kompleto na yung bago. So konting punas-punas na lang dito. Spray na lang ako ng konti dito sa basahan. Ang purpose ay para malinisan yung surface bago natin ilagay yung bago. Para makinis. Lapat na lapat ng walang dumi. Yan. Basa natin ng mas malinis. Yan, so ilalagay na natin yung bago. Ganyan na yan.
sa intake, kailangan nakaharap din yung saksakan. Make sure na nandito yung o-ring. Ayan, yung tape na yan. Tapos yung o-ring dito. Ayan, so ilalagay na natin. Match na to mga lads kasi 4S1M yung aking throttle body. Tapos 4S1M din to aking TPS. Ayan, papasok mo lang ganyan. Kailangan para sila nakaharap yung kanyang socket. Hindi ba naman kasi may lalagyan kung baliktad mga lads. Ayan, swak na swak. Lagyan na natin yung bolt. Tapos yung isa. Ang claim nila dito mga lads sa TPS na to, mas responsive siya compare dun sa stock. Kasi nga, ang intended purpose nila is for racing. Na at the same time, pwede siya sa touring, daily use. Pwede. Pantayin lang natin yung pagkakahigpit. Okay na yan. So ibabalik ko na lang to doon sa motor. Tapos i-calibrate ko to doon sa aking racing ECU. Kaya pala mga lads, yung yung manifold ko doon, lilinisan ko na lang bago ko ibalik to. Babalik ko na rin pala yung kanyang screen. DIY lang to mga lads yung ginawa kong screen niya. Para lang may protection siya sa anumang maaaring pumasok dyan. Tapos meron siyang clamp. Kahit pa paano, hindi siya mapapasukan ng malalaking bagay. At bato, mga ganyan. Mga plastic. Kaya na natin. Alright mga lads, nakakabit na natin. Hindi ko pa pala ito na kakalibrate mga lads dun sa ECU. So, testing lang natin pandalan. Ayan siya mga lads. Papatayin din natin agad kasi kakalibrate ko pa ito dun sa ECU. Tapos dadaling ko ito sa labas. Dun ako magkakalibrate kasi medyo maingay itong pipe. Ayan, okay naman maandar. Kakalibrate na lang. Sa labas tayo. Ayan mga lods, so i-calibrate ko muna. Nakakonect na siya sa app ng ECU. Tune, calibration. Ito, sa TPS tayo, TPS. Settings. Get natin yung minimum. Ayan, 0.92 volt. Tapos full throttle, 4.43 volt. Mas malakas to mga lods. Get natin. Save. Mas mataas yung voltahe niya mga lods kaysa dun sa stock. Dito naman tayo sa map. Kailangan naka-on yung natin motor. On natin. Get minimum natin. Ayan. May pagkakaiba dun sa stock. Mas mataas ang volt nito. And so, yun lang purpose ko dun sa labas, i-calibrate kasi maingay dito sa amin. Kailangan mo kasing bombahin yung motor para makuha mo yung max na calibration. Sa una mga lods, pag ginamit nyo tong TPS na to, hindi nyo to mapapatino hanggat di nyo kinakalibrate kasi nagra-rattle yung kanyang minor. Kailangan mo siyang i-calibrate. Di ko lang alam sa stock ECU kasi dito sa racing ECU, kailangan mo siyang i-calibrate talaga. So, ganito lang naman yan. Punta ka sa tune. Kung hindi mo pa nakakalibrate, punta ka sa tune, punta ka ng calibration, punta ka ng TPS. Dito, pindutin mo yung settings. Ayan ang lalabas, get minimum. Nakakuha ko na yung minimum. Tapos susunod dyan, get max. Ayan na yung full throttle mo. Makukuha mo yung max. Full throttle mo to, sagad mo ganon. Tapos pindutin mo yung get max. Ayan. Tapos sa map naman, ganon din. Kaya lang, ang kaibahan lang nito, kailangan umaandar yung motor. Tapos kunin mo yung minimum. Tapos ibubomba mo siya ng ibubomba. Ayan, bomba ng bomba. Half throttle lang. Bomba, bomba. Hanggang sa makuha mo yung max. Saka mo pindutin yung get max. So ayan lalabas. Malaki yung pagkakaiba mga lods ng stock TPS dito sa 4S1M na TPS. Kasi dito sa TPS mismo, yung calibration niya 0.92 itong na to, 4S1M na to. Samantalang yung stock nasa 0.72 lang or 0.75. Tapos yung max niya 4.43 itong 4S1M. Samantalang dun sa stock nasa 3 point something lang, 3.8, 3.85 mga ganon lang. Tapos dito naman sa map, ganon din, mas mataas. May pagbabago din dito sa kanyang map. Ayun yung napansin ko sa kanya. Tapos mas responsive siya compare nga dun sa stock. Tama yung claim nung product na to na mas responsive. Yan, di ko na na-tune pa tong na to kasi calibration lang yung hinabol ko sa labas. Imulan naman. I-tune ko sana pero hindi ko na na-tune. Hindi mo makukuha yung tamang minor panggat di mo kinakalibrate mga lods. Maaring mataas yung minor pagka tapos mo siyang makalibrate kasi sa akin tumaas yung minor eh. Naging 1,900 yung minor nang sa akin nung nakalibrate ko na siya. Kailangan may dala-dala ka rin flat screw na mahaba para mag-adjust ka ng minor. I-tune ko na lang, strict tune. Okay mga lods. Yun, so wag nyo kakalimutan yun na i-calibrate mga lods. Kahit anong TPS naman siguro, tapos kung naka-ECU kayo, kailangan nyo siya i-calibrate para gumana siya maayos. Kasi pag di nyo ginawa yung calibration mga lods, pupuwak-puwak siya. Mag-rattle yung idle ninyo. Ano natin? Ayan mga lods, unti-unti ko siyang tinutono. Ang gamit kong tuning up mga lods ay hindi yung ordinary na yung free up lang ng
NK. So meron akong ginagamit dyan mga lods. Ituturo ko na lang yan sa inyo sa susunod na video. Ang pinapakiramdaman ko lang muna ngayon ay yung TPS. Mas aggressive nga siya compare dun sa stock. Tama yung claim nila na mas aggressive tong TPS na to. Racing TPS nga naman siya na pwedeng pang daily. Ayun o, mas aggressive siya. Sa mga nahihirapan ng fuel start mga lods, ayun o, may fuel start naman yan. Magdadagdag bawas lang kayo dyan. Kung halimbawa ang redondo ng redondo tapos ayaw mag start, kulang sa gas yun, magdadagdag kayo ganyan dito sa number 1. Pero kung nag-i-start siya kaso parang nabubulunan, magbabawas kayo mga lods. Pwede kayong magbawas ng 1 by or yung by point lang. Compared dun sa stock, mas okay nga to. Ewan ko lang kung matibay. Aggressive. Sana may patono ko na ta. Mas masarap siguro to pag naipa-dyno dyan mga lods. Hindi pa maayos yung tono. Alright mga lods, nabutan na ng ulan. Ganda ng response ng TPS na to. Tutono mo na lang ulit sa ECU mo kasi mag-iiba yung reading ng EFR pagka gumamit ka na ito. Normal na naman yun kasi lalakas yung voltage nya. Compared dun sa stock, mas malakas ang voltage nito. So sa ako na lang i-tune ng maayos to. Ang inaano ko lang naman ngayon kung mas maganda ba siya sa stock. Confirm.